Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po. Ngayon, inaanisahan ko kayo na tumayo para sa ating pagdarasal. Sa Ama, na Anak, Diyos, Espiritu Santo. Amen. Some might speak wisdom to understand our lessons and to do also our teachers as they impart us what Mother, the Son, and Holy Spirit. Muli, magandang araw mga bata. Mukhang mababa yung enerhiya ngayong araw. Kaya meron ako dito inihanda upang pagdagan ang inyong enerhiya para sa ating talakayan ngayong araw. Mga bata, nagkaroon na ba kayo ng enerhiya para sa oras na ito? Opo! Husay mga bata. Ngayon, sino sa inyo nakakaalala ng mga bagay na dapat natin tandaan tuwing nasa loob tayo ng ating silid-aralan? Okay, Celeste? Laging makinig sa guro. Laging makinig sa guro. Okay, Ervin? Taas ang kamay kung gusto sumagot. Okay, Christine? Panatilihin ang katahimikan. Natilihin na katahimikan. Ngayon, meron na itong mga alituntunin na dapat natin sundin tuwing nasa loob tayo ng ating silid-aralan. Mga bata, akin muna itong babasahin matapos ay kayo naman. Nagkakaintindihan ba? Opo! Alituntunin sa loob ng silid-aralan. Alitutunin loob ng silid-aralan. Makinig sa guro. Makinig sa guro. Itaas ang kamay kapag sasagot. Itaas ang kamay kapag sasagot. Panatilihin ang katahimikan. Panatilihin ang katahimikan. Muli mga bata, Alitutunin sa loob ng silid-aralan. Makinig sa guro. Itaas ang kamay kapag sasagot. Panatilihin ang katahimikan. mga bata, meron ako dito mga inahandang salita na ating makakalubilo pagdating sa ating talakayan. Akin muna itong babasahin matapos ay kayo naman. Nakabara, Nakabara. sumilong, Sumilong. samaang palad, Kasamaang palad. makulimlim, Makulimlim. nagbabadya. Nagbabadya. Mga bata, kayo naman. Nakabara. Nakabara. Sumilong. Kasamaang palad. Makulimlim. Nagbabadya. Ngayon mga bata, yun yung mga salita na ating makakapanayam pagdating sa ating talakayan. Nagkakaintindihan ba? Opo. Ngayon mga bata, meron akong inihandang gawain upang masubok natin kung maintindihan nyo ba ang ating nakaraang talakayan.
bata, akin muna itong babasahin, matapos ay kayo naman. Maagang pumasok si Alan, Maagang pumasok si Alan. naghahanda siya para sa kanyang pagpasok sa eskwela. Naghahanda siya sa pagpasok Pagpasok sa sa eskwela. Naligo siya at nagsipilyo ng ngipin Nandito siya at nagsilyo ng ngipin. pagkatapos niyang kumain. Pagkatapos niya kumain, Tinipiyak rin niyang kompleto ang kanyang mga gamit sa eskwela. tinitiyak rin niya ang Kompleto ang kanyang mga gamit sa eskwela. Kaya naman lagi siyang maaga sa eskwela. Kaya naman lagi siyang maaga sa eskwela. Mga bata natin pamimilian para sa certificate, naliligo at nagsisipilyo. Naliligo at nagsisipilyo. Siya nangipin pagkatapos kumain. Siya naglalangin Pagkatapos kumain. Para sa certificate, tinitiyak niya kompleto ang kanyang mga gamit sa eskwela. Tinitiyak niya ang kumpleto ang kanyang mga gamit sa eskwela. Para sa certificate, naghahanda siya para sa kanyang pagpasok sa eskwela. Naghahanda siya para sa kanyang Mga bata, sa tingin sa ating unang katanungan, ano ang sumusuportang detalye dito? Okay, Celeste? Ano kaya sa tingin mo ang kasagutan sa ating pahayag sa number 1? Tinitiyak niya kumpleto ang kanyang mga gamit sa eskwela. Maaari mo ba itong bilugan? Mga bata, sa tingin nyo, naging tama ba ang sagot na inyong kaklase? Opo. Ano nga ulit ang kanyang kasagutan? Tinitiyak niya kumpleto ang kanyang gamit sa eskwela. Tama. Para naman sa atin sa number 2, si Ann ay masipag maghugas ng pinggan. Si Ann ay masipag maghugas ng pinggan. Inuhugasan agad niya ang kanilang pinagkainan pagkatapos kumain. Inuhugasan agad niya ang kanyang pinagkainan pagkatapos kumain. Hindi niya ito hinahayaan sa lababo ng nakatambak. Hindi niya ito hinahayaan sa lababo ng makatambak. Kaya naman natutuwa sa kanya ang kanyang ina. Kaya naman natutuwa sa kanya ang kanyang ina. Para sa tipid A, si Ann ay masipag maghugas ng pinggan. Si Allen ay masipag maghugas ng pinggan. Sa tipid B, inuhugasan agad niya ang pinggan pagkatapos kumain. Hinuhugasan agad niya ang mga pinggan pagkatapos kumain. Para sa titik C, hindi niya hinahayaang makatambak ang pinggan sa lababo. Hindi niya hinahayaan nakatambak ang pinggan sa lababo. Mga bata, sa tingin nyo, ano kaya sumusuportang detalye para sa pangalawang pahayag? Okay, Kristin, maaari ka ba pumunta dito sa unahan upang ilagay niyo yung kasagutan? Letter B po. Inuhugasan agad niya ang pinggan pagkatapos kumain. Mga bata, sa tingin nyo, tama ba ang sagot ng inyong kaklase? Opo. Ano nga ulit ang sagot ni Christine? Hinuhugasan agad niya ang pinggan pagkatapos kumain. Mahusay ngayon, sa tingin ko ay naunawaan ninyo ang ating nakaraang aralin. Mga bata, meron ako dito ang inihandang larawan at gusto ko ay inyo itong obserbahan. Mga bata, ano mapapansin ninyo sa ating unang larawan? Mga bata, ano mapapansin ninyo sa ating unang larawan? Okay, Celeste? Meron pong baka. Merong baka. Nakita na ba kayo ng pagbaha sa totoong buhay? Opo. Opo. Ngayon, nakaranas na ba kayo na magkaroon ng baha sa inyong lugar? Opo. Nakaranas na kayo. Ngayon mga bata, anong naramdaman ninyo na nagkaroon ng baha o pagbaha sa inyong lugar? Takot. Ano nga ulit natin gagawin kapag gusto natin sumagot? Taas sa kamay. Ngayon, Celeste, ano naramdaman mo nung nakaranas kayo ng pagbaha sa inyong lugar? Natakot. Natakot. Ikaw naman, Christine, ano naman ang iyong naramdaman? Nalungkot. Ngayon mga bata, kung kayo ay nakatira sa ganitong lugar, ano ang mga bagay na maaari mong gawin upang makaiwas kayo sa pagbaha? Okay, Celeste? Panatilihin ang kalinisan ng ating mga kanal upang hindi ito mag-stop water. Mahusay. Sa tingin, naging tama ba ang sagot ni Celeste? Opo. Maaari ba niyo siyang bigyan ng 5 palakpak?
Ngayon mga bata, sa puntong ito ay bibigyan natin ng hulugan ng mga salitang ating binasa kanina. Ano nga ulit ito mga bata? Nakabara. Sumilong. Asamang palad. Makulimlim. Nagbabadya. Yung mga salita, bibigyan natin ng kahulugan. Para sa panuto, tukuyin ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit. Mga bata, kayo naman, Tukuyin ang Nakuyin kahulugan ang ng mga mga salitang ng may mga salungguhit. para sa una, sa pagdilim ng kalangitan, Sa Pagdilim ng kalangitan ay nagbabadya na naman ang pagdating ng malakas na ulan. ay nagbabadya na naman ang pagdating ng malakas na ulan. Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit? Okay, Celeste? Si, nagpapahiwatig. Maaari ka huwag din sa una upang ilagay ang iyong kasagutan. Ano nga ulit ang kahulugan ng salita ng babadya? Papaliwanag. Mapaliwanag. Para sa pangalawa, kaya pala naging makulimlim Kaya pala, naging makulimlim kanina ay nagtago ang haring araw sa ulan. ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit? Okay, Erwin, ayaw ko punta sa una at ilagay yung masagutan. Ngayon mga bata, tingin na kita mabasa sa inyong klase. Tama. Ano nga ulit ang kahulugan ng salitang makulimlim? Pagdilim. Para sa patatlo, sa kasamaang palad, nabangga ang paboritong aso ni Miguel na si Miggy. Kasamaang palad, nabangga ang paboritong aso ni Miguel na si Miggy. Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit? Okay, Celeste. Bakit ang pumunta dito sa unahan at basahin ninyo at islagay yung kasagutan? Hindi sinasadyang pangyayarin. Ano yung pang ilagay? Tama. Ngayon mga bata, ano nga rin ang kahulugan ng salitang kasamaang palad? Hindi inaasahang pangyayari. Yusay. Para sa ika-apat, batay sa nasa larawan, ano ang kahulugan ng salitang sumilong? Okay, Irvin? Hindi nga nakita mabasagot na inyong kaklase. Opo, Ngayon mga bata, ano ang ulit ang kahulugan ng salitang sumilong? nagtago. Tago para sa ating huling katanungan. Habang masayang naliligo ng ilog ang magkakaibigan si Rolly, Habang masayang naliligo ng ilog ang magkaibigan si Roddy, Warren at Benjo ay hindi napansin ni Warren ang mga basurang nakabaha sa daluyan ng tubig. ni Warren at Benjo ay hindi napansin ni Warren ang mga basurang nakabara sa daluyan ng tubig. Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit? Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit? Okay, Christine, baka ka kung dito sa unahan, ilagay ang iyong kasagutan. Mahusay. Ngayon mga bata, ano ang kahulugan ng salitang nakabara? Nakaharang. Nakaharap, mahusay at nasagot ninyo lahat ng ating mga katanungan. Ngayon mga bata, meron ako dito inihandak isang maikling kwento. Ito ay tungkol sa isang bata na nagngangalang si Janica na nakatira sa barangay Poblasyon na nakaranas ng matinding pagbaha. Pero bago ang lahat ng iyan, ano ang mga nais niyong malaman tungkol sa ating kwento? Ano ang mga bagay na nais niyong malaman tungkol sa ating kwento? Okay, Christine? Bakit nakararanas ng pagbaha sa lugar nila Janica? Maaari mo bang ilagay sa pisahan yung kasagutan?
Mga bata, ating muling basahin ang katanungan na isinulat ninyong kaklase. Bakit nakaranas? Bakit nakaranas ng pagbahas Sa lugar nila. Ngayon mga bata, aking babasahin ang kwento. Ngunit ako muna na bago kayo naman. Kakaintindihan ba tayo mga bata? Opo. Isang makulimlim na umaga Isang makulimlim na umaga sa barangay Poblasyon. sa barangay Poblasyon. Dito naninirahan ang masayahing bata na si Janica. Dito naninirahan ang masayahing bata na si Janica. Maagang gumising si Janica upang maghanda para sa pagpasok niya sa eskwelahan. Maagang gumising si Janica upang maghanda para sa pagpasok niya sa eskwelahan. Ngunit napanood ng kanyang inay Jeneline na Ngunit napanood ng kanyang Jenny na sinuspende ang pasok ngayong araw Sinuspende ang pasok ngayong araw dahil sa nagbabadya ng masamang panahon at ito ay kinalungkot ni Janica. dahil sa nagbabadya ng mga panahon at ito ay kinalungkot ni Janica. Lumabas siya ng kanilang bahay upang mamasyal kahit papapalaking na ang malakas na ulan. Kasi yan ang kanilang bahay upang masyal kahit parating ng malakas na ulan. Sa paglalakad niya ay kanyang napansin ang mga basura na nakakarap sa kanal at ang bak ng basura sa estero. Paglalakad Sa paglalakad niya ay napansin ang mga basura na nakabarap sa kanal at ang bak ng basura sa estero. Maya-maya pa, Maya-maya pa, ay bumuhos na ang malakas na ulan at napagpasyahan niya na sumilong sa may 7-Eleven dahil sobrang lakas ng ulan ay nabasa pa rin siya. ay bumuhos na ang malakas na ulan at pagkasaya niya sumilong sa may 7-Eleven dahil sobrang lakas ng ulan ay nabasa pa rin siya. Ilang oras na lumipas ngunit hindi pa rin tumigil ang ulan at saksama ang palad, hindi na alis ang mga basura na nakabara ay umapaw ang mga ilog at estero. Ilang oras na ang lumipas at hindi pa rin tumigil ang ulan. sa mga palad, Hindi na alis sa mga basura na nakabara at umapaw umapaw ang mga ilog at estero. At ito ay nagresulta ng pagbaha sa kanilang barangay. At ito ay nagresulta ng pagbaha sa kanilang barangay. Lubha ito ay kinalungkot ni Janica. Dumayo ang tinakot ng batang si Janica. Ngayon mga bata, akin muli babasahin ang aking kwento. Isang makulimlim na umaga sa barangay Poblasyon. Dito naninirahan ang masayahing bata na si Janica. Maagang gumising si Janica upang maghanda para sa pagpasok niya sa eskwelahan. Ngunit napanood ng kanyang inay Jeneline na sinuspindi ang pasok ngayong araw dahil sa nagbabadya ng masamang panahon at ito ay kinalungkot ni Janica. Lumabas siya ng kanilang bahay upang mamasyal kahit makaparating na ang malakas na ulan. Sa paglalakad niya ay kanyang napansin ang mga basura na nakabara sa kanal at tampak ng basura sa estero. Maya-maya pa ay bumuhos na ang malakas na ulan at napagpasyahan niya na sumilong sa may 7-Eleven. Dahil sobrang lakas na ulan ay nabasa pa rin siya. Ilang oras na lumipas ngunit hindi pa rin tumigil ang ulan at saksama ang palad, hindi na alis sa mga basura na nakabara ay umapaw ang mga ilog at estero. At ito ay nagresulta ng pagbaha sa kanilang barangay. Bakit ang itinalungkot ni Janica? Ngayon mga bata, naiintindihan niyo ba ang ating kwento? Opo. Ngayon mga bata, sino nga pangunahing tawan sa ating kwento? Okay, Celeste. Si Janica. Si Janica. Tama ba ang kasagutan ninyo kaklase? Opo. Ngayon mga bata, anong naranasan ng barangay ni Janica, ang barangay Poblasyon? Okay, Christine. Pagbaha po. Pagbaha, sa tingin niya, tama ba ang sagot ninyo kaklase? Opo. Ngayon mga bata, bakit kaya nakaranas ng pagbaha ang kanilang barangay? Okay, Celeste. Dahil sa pagbara ng mga estero. Dahil sa pagbara ng mga basura sa estero. Ngayon mga bata, kung kayo bata si Janica at nakatira kayo sa barangay Poblasyon, anong gagawin ninyo upang hindi makaranas ng pagbaha sa inyong barangay? Panatilihin. Okay, Celeste. Panatilihin ang kalinsan sa barangay. Tingin niya, tama ba ang sagot ni Celeste? Opo. Maaari na natin siyang bigyan ng 5 palakpak. Ngayon mga bata, ano napapansin ninyo sa mga group sa ating pangungusap? May salong, sir. Okay, Celeste? Mayroong salang guhit.
Meron itong salungguhit. Maaari mo bang basahin ang grupo o pangungusap namin sa salungguhit? Basura na nakabara Okay, sa Christine? kanal. Basura na nakabara sa kanal at tambak ng basura sa estero. Basura na nakabara sa tambak ng kanal. Huh? Sa kanal at tambak ng basura sa estero. Ngayon mga bata, kung ang pahayag na ito ay may resulta sa tambak ng basura na nakabara sa kanal at tambak ng basura sa estero, ano ay pinapahiwatig nito? Okay, Christine? Ano ang tinutukoy ng grupo ng pangungusap na ito? Sanhi po. Sanhi. Sa tingin niyo, tama ba sa rin nyo kalase? Okay. Ngayon mga bata, sa tingin nyo, ano ang kahulugan ng salitang sanhi? Okay, si John? Pinagmulan o dahilan ng pangyayari. Ito ay pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Mga bata, maaari ba ninyo itong basahin? Ang sanhi ay tumutukoy Sanhi ay tumutukoy sa pinagmulan sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. o dahilan ng isang pangyayari. Maaari ba ninyo itong basahin muli? Ang sanhi ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Ngayon mga bata, bumawa naman tayo sa ating sunod na. Mga bata, anong mapapansin niyo sa mga pangungusap na ito? Meron, Pero meron, meron po silang salungguhit. May mga grupo ng salita na may mga salungguhit. Tama ba ang kasagutan ninyo kaklase? opo. Ano nga ulit ang pangungusap na may salungguhit? Maaari niyo ba itong basahin? Tumapaw ang mga Okay, ilog Christine? at estero at ito ay nagresulta ng pagbaha sa kanilang barangay. At ito ay nagresulta sa pagbaha sa kanilang barangay. Ngayon mga bata, kung ang umapaw ang mga ilog at ang estero at ito ay nagresulta ng pagbaha sa kanilang barangay, ano kaya ang tinutukoy ng grupo ng mga salitang ito? Okay, Celeste? Bunga. Bunga. Sa tingin niya, tama ba ang sagot ng iyong kaklase? Opo. Ngayon, sino sa inyo nakakaalam kung anong kahulugan ng salitang bunga? Okay, Christine? Ang bunga po ay ang kinalabasan o resulta dulot ng isang naunang pangyayari. Dulot ng isang pangyayari. Ngayon mga bata, ang bunga Bunga ay kinalabasan ng resulta kinalabasan ng resulta o dulot ng isang naunang o dulot ng isang naunang pangyayari. pangyayari. Ngayon mga bata, sa tingin niyo, paano natin matutukoy ang sanhi sa isang pangungusap? Okay, Siljan? Matutukoy po ang sanhi kung ito ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Mga bata, atin muling itong basahin. Ang sanhi Ang sanhi ay matutukoy Ang sanhi ay matutukoy sa pamamagitan ng pinagmulan o dahilan ng isang o gagawing kilos o gawa. Okay, maaari niyo ba itong basahin muli? Ang sanhi ay matutukoy sa pamamagitan ng pinagmulan o dahilan ng isang gagawing kilos o gawa. Ngayon, sa tingin niyo, paano naman natin matutukoy ang bunga sa isang pangungusap? Okay, Siljan? Ang bunga ay matutukoy sa pamamagitan ng resulta o dulot ng isang naunang pangyayari. Mga bata, atin muli itong basahin. Ang bunga ay matutukoy Ang bunga ay matutukoy sa pamamagitan ng resulta sa pamamagitan ng resulta o kahinatnan ng isang kilos o gawa. ngayon mga bata, saan niya muli tumutukoy ang sanhi? Ang sanhi ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Saan naman tumutukoy ang bunga? Ang bunga ay kinalabasan ng resulta o dulot ng isang unang pangyayari. Paano naman matutukoy ang sanhi? Ang sanhi ay matutukoy sa pamamagitan ng pinagmulan o dahilan ng isang gagawing kilos o gawa. Paano naman natin matutukoy ang bunga? Ang bunga ay matutukoy sa pamamagitan ng resulta o pinaglatnan ng isang kilos o gawa. Ngayon mga bata, naiintindihan niyo ba ang ating talakayan? Opo. Opo. Maraming salamat.